Magandang araw ng Biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas mapapalakas pa ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa bansang Timor-Leste sa pagbisita sa bansa ni Timor-Leste President Jose Ramos Horta. Sa ginanap na bilateral meeting ngayong umaga sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na naniniwala siyang simula pa lamang ito ng magandang ugnayan sa Timor-Leste. Ayon sa Pangulo, naniniwala siyang magbubukas ang state visit na ito ni Ramos Horta sa Pilipinas ng mas marami pang oportunidad sa pagitan ng kanilang mga bansa. Samantala, siniguro naman ni Pangulong Marcos ang suporta at pakikipagtulungan ito sa Timor-Leste para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa riyon. Binigyang diin naman ni Ramos Horta mahabang kasaysayan ng ugnayan ng Timor-Leste sa Pilipinas bago pa man ito nagkaroon ng kasarinlan noong May 2022. Nagpasalamat din siya sa Pilipinas sa pagiging isa sa mga unang bansa na sumuporta sa kandidatura ng Timor-Leste para maging miyembro ng ASEAN. Umasa siyang magiging ganap na kasapi ng ASEAN ang Timor-Leste sa taong 2025. Nasa Pilipinas si Ramos Horta para sa isang state visit mula ika-8 hanggang ika-11 ng Nobyembre. Nakatawid na sa Rafah Crossing papuntang Cairo, Egypt ang nasa 56 na Pilipinong lumikas mula sa Gaza ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang social media post, ibinalita ng Pangulo na ligtas na nakalikas ang mga naturang Pinoy sa gitna ng bakbakan ng Israel at Hamas sa Gaza. Sila ang kasunod ng batch ng 42 Pinoy na naunang tumawid papuntang Cairo. Mula dito, nasa 34 na ang lumipad na papuntang Qatar para sa kanilang flight pabalik ng Pilipinas. Inaasahang makakarating sila sa bansa bandang alas 4:30 ngayong araw. Sa kabuuan, 78 mula sa 137 Pilipino sa Gaza ang lumikas na patungong Cairo. Tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na may nakaanda silang standby fund na aabot sa 16 na milyong piso para sa pagpapauwi ng mga Pinoy mula sa Gaza. Asahan ang mas mababang presyo ng bigas sa susunod na buwan ayon sa isang grupo ng magsasaka ng palay. Ayon sa Rise Up Farmers na pinamumunuan ni Elvin Laceda, nagsimula ang panahon ng anihan noong kalagitnaan ng Oktubre hanggang ngayong Nobyembre. Inaasahan umanong mapapataas ito ang supply ng bigas sa bansa sa Disyembre hanggang sa Enero ng susunod na taon. Anya karaniwang nasa 15 hanggang 22 pesos ang halaga ng palay kada kilo. Samantala, ibinulgar naman ni Laceda na may ibang retailer na hinahaluan ng lokal na bigas ang imported na bigas para mas mapataas ang presyo nito sa merkado. Umaasa naman ang grupong ito ng mga magsasaka na pagtutuunan ng pansin ang bagong talagang kalihim ng Department of Agriculture na si Francisco Chu Laurel Jr. ang pagpapabuti sa sektor ng agrikultura sa bansa. Muling ipinaalala ng Department of Education sa mga pampublikong paaralan na bawal mag-solicit o manghingi ng pondo para sa mga school supplies o anumang gamit sa paaralan mula sa mga estudyante. Sa ginanap na budget hearing sa Senado, ilang senador ang nagsabing nakatanggap sila ng reklamo na ilang PTA o Parents and Teachers Association ang nangongolekta ng mga kontribusyon. Ayon kay DepEd spokesperson Michael Poa, mahigpit na ipinagbabawal ang pagsosolicit ng pondo base na rin sa ipinatutupad na no collection policy ng kagawaran. Hindi rin anya pinapayagan ang pangongolekta sa pamamagitan ng PTA. Ayon pa kay Poa, layo ng pulisya na makakuha ng patos sa grado ang mga mag-aaral at hindi base sa kakayahan nito na makapagbigay. Sa isinagawang budget hearing kahapon sa Senado, pinunto ni Senator Raffy Tulfo na di umano'y kalakaran ng koleksyon sa mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng PTA. Daan-daang reklamo ang natanggap umano ng kanyang tanggapan hinggil sa naturang solicitations. Anya dapat higpitan ng DepEd ang pagpapatupad sa Republic Act 5546 o ang pagbabawal sa pangongolekta sa mga pampublikong paaralan. Now, I want to put a stop to it. I really do. As much as possible during my watch as a senator of the Republic. Pero napagsabihan po ako noon na kung gusto ko pong baguhin yung pulisya ng pangongolekta to PTA, gumawa po ako ng batas
Now, I don't have to dahil nakita ko na po, very clear na sa akin, na meron naman pala talagang batas. Kaya lang, yung batas na yun ay hindi na-implement. Republic Act 4206 noong 1965 na enact yan, which prohibits collection and even voluntary or otherwise from elementary schools sa public schools. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 45 days na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Baselonia. Ito ang PNA Headlines, naghatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.